Okay, pag-usapan natin itong latest na post ni VP Sara, 'no, kung saan ay nagpahayag na siya po si VP Sara ng, hinanakit po 'no, sa reality po sa nangyari ngayon sa Pilipinas. Ito ngang post niya na hindi na po safe ang Pilipinas. 'Yan, nakakalungkot 'yan, eh. Babasahin natin ito mamaya, ha, at, sa second part sa video na ito ay atin ring pakikinggan si Senator Alan Peter Cayetano patungkol po doon sa kanyang hinanakit rin sa administrasyon na parang pinapapatigil silang magsalita. Kasi sila lang po ang may kakayanan, sana sila yung brave na mga senador na ah, pag-usapan itong flood control at imbestigahan. Pero parang pinapatatahimik pa sila. Okay? So yun po ang mga pag-uusapan natin, guys, kasi importante yung kay BP Sara, kasi hindi po na safe ang Pilipinas ngayon, no? Paki-like, paki-share mo na, ha? At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo po sa Donmar TV. Okay? Ah, ito, no? Ito yung statement ni VP Sara na nakakadismaya kasi po kung mapanood mo sa social media, sa tingin ko si VP Sara nakakita na dito sa mga post ng mga ordinaryong mamamayan na talagang bumabalik po ang krimen. Kung mapapansin ninyo, meron na po mga holdapan sa mga jeepney, meron na po mga karumal-dumal na mga pangyayari, mga inosenteng bata, at to make the long story short, bumabalik na talaga yung krimen sa Pilipinas. Nawala na ito, nung panahon ni former President Duterte. Pero dahil nga bangag ang administrasyon, dahil nga eh pinabayaan ng presidente, no? Hindi pinipressure yung mga pulis, hindi pinipressure yung mga kasundaluhan, kaya nagkaroon tayo ngayon ng problema dito, no? Na bumabalik na naman ang hindi na safe ang Pilipinas, no? Ito yung pinost ni VP Sara, ha. Gun violence is a reality, not just a clickbait. It is a fact that gun violence in the Philippines has become alarmingly commonplace. This is not a clickbait, nor is it a headline that should be reduced to a passing remark. This is not merely a Duterte and a kill, kill, kill. It reflects the daily reality faced by Filipinos on the streets, wondering whether they can go home safely. Ayan. Kung mapapansin nyo sa first paragraph po ni BP Sara, ay parang naaalarma na po ang Vice Presidente sa mga nangyayari ngayon. Hindi na po biro ang mga pangyayari. Kasi buti nga ngayon may social media na na makapag-post, makapag-update sa taong bayan na ganito na po ka hindi safe ang Pilipinas. Okay? Yan ang sinabi diyan sa ano. Hindi po biro ito, hindi po clickbait yan. Yan ang realidad ngayon, which is prangka lang po ang ating Vice Presidente. Okay? Oh. Kaya anong oras na ba? It's 5 o'clock ng umaga, di ba? Alam ko ngayon merong mga audience ko dito sa Donmar TV ngayon na kagigising lang, no? Ah, may iba diyan nagsimula ng nagtatrabaho, nagtitimpla ng kape, meron diyan siguro naglalaba, kung ano man. This is the perfect time para makinig kayo dito, para ma-update kayo, no? Sa post ng ating Vice President, no? Sige, ano lang kayo diyan, makinig lang kayo dito kasi importante po 'tong itatalakay natin, no? Shout out nga pala sa mga audience ko dito sa Donmar TV. Oh, kasi po um, umagang-umaga, alam ko isa sa inyo ngayon ay lalakad papunta sa inyong trabaho, lalakad papunta sa eskwelahan, no? Sabihin niyo na lang sa mahal niyo sa buhay na mag-ingat. Ah, Itong ginagawa ni VP Sara ngayon, hindi ito pananakot eh. Ito po isang parang calling, no, na, "Uy, taong bayan, gising na po kayo.
Hindi na po safe ang Pilipinas. Dapat na po tayo mag-ingat kasi hindi na po tayo aasa sa gobyernong ito eh. Hindi na po tayo hindi na tayo aasa sa gobyerno kasi hindi na po mapagkakatiwalaan ng gobyerno when it comes to our safety. Kaya itong vlog na ito, sasabihin ko sa inyo, huwag na kayong umasa sa gobyerno, gawin nyo na lang ang sarili ninyo to be safe. Okay? Huwag kayong pumunta sa mga lugar na alam niyo hindi safe. Oh, kapag sasakay ka man ng jeep, alam nyo na, may mga mga pangyayari doon, no? Na hino-hold up yung jeep, yun, kawawa nga eh. So ito, sa pangalawang paragraph. Reports of shootings, killings, and other violent crimes have become so frequent that many Filipinos have grown accustomed to seeing them in the news. Too many people have become victims of shootings, stabbings, kidnappings, sexual violence, and other crimes that continue to threaten lives and undermine the sense of security every citizen deserves. The reality is the Filipinos do not feel do not feel safe anymore. Ayan. Ano bang ibig sabihin dito ni BP Sara? Alam naman po natin na araw-araw pag scroll ninyo sa Facebook, meron kayong makikita na mga negative, di ba? Yung mga krimen. Anong ibig sabihin? Parang naging normal na sa atin eh. Which is, hindi dapat yun. This is not normal. Yung araw-araw makakita ka ng krimen, may hinold up, may ni-rape na babae, na mga inosenteng bata. Hindi na po normal yun. Siguro sa tingin ng mga politician, normal sa kanila yun kasi araw-araw na ng mga pangyayari, hindi yan normal. Kasi walang ginagawa ang gobyernong ito. Alam niyo sa totoo lang, hindi kasi nila mafe-feel itong mga mayayaman na ito, ng mga politicians na ito, itong mga buwayan na ito na nangungulimbat ng pera sa atin, hindi kasi nila feel kasi may mga bodyguard sila, dikotse sila, mga malalaki yung mga fences nila sa bahay nila. Paano yung mga pobre natin mga kababayan na walang fence yung bahay? Walang mga bodyguards, wala tayong mga gwardya sa bahay. Tayo yung prone sa krimen. Sila hindi. Kaya hindi nila ramdam yan. Kasi mga mayayaman sila. Yan ang katotohanan. Grabe. Kaya hindi na po ito normal. The safety of the Filipino people must be treated as national priority. Correct. Yan ang pinakauna. Kasi konektado yan lahat eh. Paano tayo makapagtrabaho kung hindi na safety yung bansa natin? Di ba? Paano tayo mabubuhay? Paano tayo magtrabaho? Paano natin itataguyod yung buhay natin kung at the end of the day, no? Mamamatay ka rin kasi may mga pasaway, may mga buwang. Not a mere single line of news item. This is not just about a remark and another news for Sara Duterte. This is about our children and their future. Justice for Filipinos. God save the Philippines. Thank you. Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines. That's the sad reality sa nangyayari ngayon. Kaya nagpalabas na po ng statement yung ating Vice Presidente kasi hindi na po maganda. Hindi na po maganda. Wala tayong wala tayong choice ngayon kundi mag-ingat na lang sa sarili natin. Kasi yung administrasyon na ito, walang ginagawa, bangag, weak yung presidente natin. Yan ang katotohanan. That's the reality sa bansa natin ngayon. Ngayon na sinabi ito ni VP Sara, no? This is a wake-up call. Magising-gising kayo. I hope may mga
sundalo, mga pulis na nakikinig ngayon, yung mga leader ng AFP, leader ng kapulisan natin, mga leaders ng mga NBI, ganon, ganyan. I hope itong message ni BP Sara dito, no, sa kanyang post, ay maalarma tayong lahat. Kasi hindi na po natin maaasahan ang command ng ating presidente. Kasi walang pakialam yan sa tao eh. Ang pakialam nila, sarili nila, safe sila. Pero yung taong bayan, yung mga mamamayang Pilipino, wala. Hindi tayo siniserbisyuhan ng tama. Kasi kung may malasakit yan si BBM, nag-command na sana yan sa mga AFP at sa kapulisan na do what is right. Eh ngayon, wala ngang nagro-roving eh. Sa mga kanto-kanto. E di syempre, kung sa Bisaya pa, nialig na ning mga kriminal. Oh. Nialig na sila. Bumabalik na sila. Hindi na sila takot eh. Hindi na sila takot sa mga authorities ngayon kasi nalulusutan nila eh. Alam nila paano lulusot sa mga krimen. O sinong kawawa? Yung mga innocenting tao na lumalaban ng patas araw-araw. Tapos sasabihin, grabe. Tapos sasabihin na naman nila, si BP Sara ang kasalanan, si Duterte ang may kasalanan. Kaya nga, nakaramdam ako ng very unfair na talaga itong nangyayari ngayon sa Pilipinas. Oh. Yung mga nangungurakot, sila pa yung may protection. Yung mga matatapang na sila yung mga gustong imbestigahan yung mga nangungurakot sa atin, yun pa yung nakukulong. Nakakainis eh. Ito, pinost ito ni BP Sara ha, sa kanyang page. I think, kagabi ito pinost niya. Okay, 5 a.m. naman ngayon. July 30, 2026. Kahapon ng nag-trending ito sa social media eh. Kaya ngayon ha, kayong mga nagising ngayon, mag-ingat tayo ha. Bantayan ninyo ang inyong mga anak. Sabihan ninyo kung ano ang dapat nilang gawin pagpunta sa eskwelahan. Uwi ka agad. Ganun. Wag kayong maglakad ng mag-isa. Yung mga cellphone ninyo, as much as possible, wag magdala ng cellphone sa eskwelahan. Wag ilagay sa bag kasi pati bag kukunin na nila. 'Di ba? As much as possible, do not bring valuable things kung lalakad ka. 'Di ba? Yun na lang. Kanya-kanyang diskarte na lang tayo. Kasi hindi naman natin alam. Who knows, no? Akala mo safety ka, naglalakad ka, pero yun pala, biglaan yan eh. Alam nyo, ito mga kriminal na ito, grabe ito mag-isip ha. They are 5 times advanced kasi bago sila gagawa ng krimen, alam na nila kung ano yung gagawin nila 5 times ahead. Kukunin ko itong cellphone na ito, tatakbo ako dito, tatago ako dito. Alam na nila. Alam na nila. Kaya nga sabi ko, kawawa tayo, taong bayan. Kawawa tayo. Pera na lang siguro sa mga audience natin sa Don Mar TV na mga nakikinig dito. At least maano kayo ha. Paano na yung mga hindi mahilig sa social media? Sinong makapagsabi sa inyo na to be careful? Wala. 'Di ba? Kaya nagpapasalamat po tayo kay Vice President Inday Sara Duterte na meron ka pa na isang politician na may tapang at malasakit. Bihira ka na lang makakita ngayon na politician na may malasakit sa tao. Lahat ng mga politician ngayon, sarili lang nila ang iniisip nila. Ngayon naman, pakikinggan natin itong si Senator Alan Peter Cayetano ha, sa kanyang hinanaing dito sa administrasyon na ito, na para bang pinatatahimik sila. Kasi natatamaan sila every time
nag-iingay si Senator Alan Peter Cayetano. Binubulgar niya ang kabalastugan ah, ng administrasyon na ito. True, ha? Itong pag-investigate ng flood control. Ayaw nilang investigahan ang flood control kasi matatamaan sila eh. Ito ha, panoorin po natin ito. So why do we have to talk about all of this and why do we have to talk about yung allegations ni Senator Lacson? Siguro yung iba, meron pong ilan na kahit sa page natin na tumutulig sa akin, sa aming magkapatid, ni Senator Pia, at sabi tumahimik na lang kayo. So bakit po namin kailangan magsalita? You know, we all, when let me address myself to Christians, no? Whether, anuman ang church, no? Catholic, Aglipayan, evangelical churches, lahat ng Christian churches, no? I reference the Christian churches because alam ko yung prayer. Hindi ko alam yung prayer ng ibang religion. Although may curiosity din ako at pinapakinggan ko minsan. But, di ba sa lahat ng Christian, meron tinatawag na the Lord's Prayer or yung tinuro ng Panginoon Jesucristo at may part doon na nagsasabing, your kingdom come here on earth as it is in heaven. So, ibig sabihin, may recognition tayo na ibang-iba po ang kingdom sa heaven at yung kingdom dito sa earth. Ibang-iba po kung ang Diyos natin ay tunay na Diyos kasi doon walang sakit, walang sinungaling, walang pagnanakaw, walang gutom, and kultura din yon. Pero sa ating bansa at sa kahit anong bansa sa buong mundo, stealing, cheating, lying, yung makaisa ka sa kapwa mo. So even in the best run countries, hindi rin po perfect, di ba? Pero dun sa hindi maganda ang pagpapatakbo ng bansa, inaani po talaga natin ay kahirapan, no? Hindi mapagamot ang mga kamag-anak, hindi makapag-aral mga anak, napipilitan humanap ng trabaho sa abroad, hindi makakain ng 3 beses sa isang araw, tapos hindi talaga mawala-wala sa atin ang mga may trabaho nga, pero isang kahig, isang tuka, meaning hindi man lang makapagpahinga o hindi man pwedeng umabsent kahit may sakit na, kasi pag umabsent, wala talagang kakainin. So yung bakit kailangan natin lumaban kasi po, iilan lang po kaming nagsasalita. At kahit naman po ako, nung hindi po ako yung front and center, iilan silang nagsasalita. At marami sa kanila ay kinukulong, kinakasuhan. Yung KKK, kung tawagin ko po, no? Kuyog, tapos kaso, tapos kulong. At isa si Senator Lacson sa nagpapairal din nun. So makita po natin sa Blue Ribbon Committee, nung nag-umpisa kay Senator Marcoleta, maganda po yung umpisa. Pag take over ni Senator Lacson, biglang tinuro kay Senator Jinggoy, kay Senator Joel Villanueva, kay Senator Chis Escudero. At nung matuturo yung ibang senador, pero kakampi niya, parang medyo natigil doon. So, ganun din po, no? Nung una, kung saan-saan tinuturo, kung umaabot na sa mga sekretary, umaabot sa Malacanang, pero si Senator Lacson, hindi na dinala yung witness, siya na yung sumagot. On the record po lahat yan. At siya naman po, sinasagot niya yan. So, paano tayo humantong dito? So, dun pa muna po ako sa bakit. Pag wala na pong nagsalita at na-cover up po, to be fair to this administration, to be fair to President Marcos Jr., umuusad, may mga nakukulong, may investigasyon, may lumalabas. To be fair to Secretary Dizon, for example, iniikot niya yung mga lugar at pinabibilisan. Pero yung hinahanap natin na komprehensibo na lahat ng lugar at lahat ng kontrata, wala. Or bitin pa. And then you have, of course, people, hindi ko na sila isa-isayin, ayaw ko sila maging target, whether yan ay mga kongresista, yan ay mga progressive groups, yan po ay mga kolumnista, yan po ay mga matagal na sa politika or mga former secretaries ay nagsasalita. Talagang may tinitignan, may tinititigan, di ba? So there are much bigger contractors, especially if they're powerful or powerful contractors. Merong mga kontraktor dyan na nangungurakot pero hindi nakukulong. Kasi protektado sila sa administrasyon. Kasi nangungurakot rin yung politician na nag-hire sa kanila.
Ganyan po ang bansa natin. That's the reality. Mm. of the powerful people na parang hindi tinitignan. Pero tignan nyo po, katulad sa akin, sa Taguig, after May 11, sinabi ko na po sa inyo, handa ako sa cost. 'Di ba? Mahirap po, mahirap. Marami akong kinailangan sabihan na wag niyo ako alalahanin kung ako'y kasuhan nila o ikulong. Sana naman po walang patayan, sana po walang assassination plot. And I don't think naman na meron. Pero yung kaso at kulong, tinanggap na po namin yan, di ba? At marami nagsasabing, yung kaso ni Senator Marcoleta, wala yan, hindi totoo yan, never nagkaroon ng ganyan, na campaign donation, sasabihin plunder, tapos sinabi yan, sa mga nag-donate, like Mike Defensor, huwag kayong mag-alala, bailable yan, kasi hindi naman, porque nag-donate ka at siya na plunder, ikaw rin, pero kita mo, nakakulong na sila ngayon, di ba? Sabi nga ni Senator Jinggoy, sa tamang panahon, di ba, yung ebidensya din ng hawak niya. So, mabigat po kung tingin nyo po hindi stressful, kung tingin nyo po kahit kami nakasmile na parang araw-araw, tinatanong namin sa sarili namin kailan magbabago, kailan po ang mahirap, hindi na kailangan isipin ang pagpapagamot sa kanilang mga anak, kailan po ba yung mga probinsyang napabayaan ay magkakaroon din ng tren, ng internet. Yan po ipangarap natin lahat. Ang question, sinong tatayo, sinong lalaban, sinong magsasalita. Madali pong sabihin matapang pag nasa administrasyon. Senator Lacson, I never doubted na matapang. Pero katulad ngayon, kaya madaling Hindi yan matapang si Lacson. Puro istorya niyan eh. Wala yan. Ang sakit ni Lacson, kapag kapag siya ang bumabanat, okay lang sa kanya. Pero siya yung babanatan, magagalit. turo sa lahat, lahat na sa kanya eh. Lahat sa administrasyon, lahat kakampi niya eh. Di ba? So, ibig sabihin, magpalitan man kami ng akusasyon, hawak niya lahat. Sa akin, sinong tutulong, sinong may hawak ng dokumento na ilalabas. Pag pinail ko, halimbawa, libel, kasi kung ano-ano sinasabi, baka matanggal pa ang piskal eh, kapag ka-final nila, no? Yung kaso sa mga committees, I believe naman in the independence sa bawat isang mga senador, pero yun nga kasi style ni Senator Lacson, old style yon, yung may dossier ka, may hawak ka, tapos ililik mo through your other colleagues na, eto mga hawak pagka nagkalaban or kaya makikipagkaibigan sa'yo, pero once na hindi kayo nag-agree, tututukan ka na. At ngayon, ako naman ang sinasampulan niya, di ba? So, may score yan eh. So, sinampulan niya si Jinggoy, sinampulan niya po si Senator Marcoleta, Senator Chi, Senator Joel. So, 2-all lang score. So, syempre, medyo nagtatampo din si Senator Lacson. Ba't nagkaganon? Problema, di ba? Nagkaroon ng coup sa Senate. Nakaupo kami, 13, kailangan nila ng boto. So, now, ako naman po ang tinututukan niya. Sabi nung iba, Sen, siya lang po yun. Walang kilalaman ang Malacanang, wala yung iba. I don't really know, and I'll give Malacanang the benefit of the doubt. Of course, naging klaro sa amin na maraming bawal. Halimbawa, bawal maging Senate President ang opposition kasi gagalaw talaga ang lahat para ang makaupo ay kakampi nila. But so far naman, masasabi ko naman na very straightforward, honest, very, how do I put it, patas ang pagpapatakbo ni Senator Win. Of course, umangal kami sa impeachment dun sa presiding officer. Wala naman akong doubt maganda ang pagpapatakbo ni Senator Escudero. Ang question lang kung nasunod yung rules, di ba? So walang doubt po sa amin nung tinigil yung pagbibigay ng medical assistance kasi napakarami po tayong tinutulungan sa medical assistance. Nireport po sa akin na maraming project hindi napopondohan. DBM naman daw, hindi naman DPWH, pero dapat DPWH yung nagfa-follow up. At pag na-delay ito, hindi naman si Alan Cayetano magsasuffer. At hindi lang Tagigenyo kasi nga marami na pong dumadaan sa mga kalye ng Taguig na hindi po taga-Taguig. Ulitin ko po yun yung mga ibang projects po na sinasabi ni Senator Lacson, pinapakinabangan ng 100,000 tao yan.
Yung ilan mga parks, pag Christmas lang po, 20-30,000. Yung daanan na isang sinasabi nila, dinadaanan ng mga galing Laguna papuntang Rizal. Alam nyo naman po, Arca South, BGC, whether mga kapitbahay namin ah, sa Muntinlupa, Las Piñas, Makati, Pasig, Pateros ay dumadaan din dyan. So pag tinigil yung mga projects or binitin or hindi nilabas ang pondo, ang nagsasuffer dyan mga tao. Balita ko sa House din, maraming kongresista na hindi pumirma sa impeachment. Hindi ko alam for sure kasi hindi ko sila nakakausap. But yung ilan na nakakausap ko ay nagsabi nga na tigil yung kanilang pondo. So ang hiling na lang namin, so tanggap na namin yon. Marami kaming tanggap. Tanggap namin maging target, tanggap namin iimbestigahan kami, tanggap namin kakasuhan kami, tanggap namin na bawal na maging majority o Senate President, bawal yung ibang projects. But hiling namin, ang konstitusyon, ang constitutional processes ay respetuhin. Di ba? Huwag nating isang tabi yung batas. So sabi nga nila, sabi po ni Yusek Claire na wala ba akong faith sa korte? May faith ako sa korte. Tapos sabi niya, mag-abogado na lang ako para kila Senator Jinggoy, sila Senator Marcoleta. Hindi yun yung point eh. Wala naman choice ang korte pag may final. Pero ano ang fina-file? Kasi pag final mo non-bailable, katulad nito, baka matapos yung impeachment, hindi po participate si Senator Jinggoy, Senator Marcoleta. Napaka-importante nung kanilang participation. Special treatment daw pag sila'y nag-participate. Hindi po. Kasi unlike an MTC judge, an RTC judge, unlike sa Supreme Court, not sa Supreme Court, no, unlike Court of Appeals, Court of Tax Appeals na kung mag-isa lang yung judge, let's say sa RTC, pwede mo ilipat yung kaso na yun sa ibang branch. Sa Sandigan or CA, pagka hindi pumwede, nag-inhibit yung isang justice, may papalit na isang justice. Sa Supreme Court, of course, kung 15 sila lang. Pero kahit na mag-inhibit yung isa, may 14 ka pa. Pero sa impeachment po, 2/3 of all members. So as long as member pa rin sila, pag hindi po sila nag-attend, counted as acquitted yung boto nila. Pero hindi sila nakakapagtanong, hindi nila na-observe ang sagot ng witness ng bawat isa. Kaya nga sinasabing sui generis or one of a kind yung impeachment. So, dito po ako nagtataka kay Senator Lacson. Pagka nagsasagutan kami, siya nagagalit, pero siya naman po ang araw-araw may pinopost o sinasabi, ako naman po ay sumasagot. Pagka may sinabi ako, babaliin niya. Tapos sasabihin niya, ay Alam mo, Senator Alan, yan ang tipong tao na mahilig siyang bumanat. Ha? Pero kung siya yung babanatan, magagalit. Yan ang example eh. Si Lacson ang example na tao na ganyan. Nagtataka nga ako, bakit nanalo pa yan eh. Kaya nga sabi ko sa inyo ha, taong bayan, wag na kayong bumoto dyan kay Lacson. Yan ang isa sa nagpapahirap ngayon sa ating bansa. the line. Ano pong example nun? Di ba po ang topic natin, kung tama na yung Supreme Court ay magbigay ng supina sa BIR, sa AMLA at saka sa mga bangko. At ang sabi po ng prosecution, kasi nga hindi tumugon o hindi tumama sa kanyang kita at sa kanyang SALN ng Vice President. So kinumpare ko lang to, no? So sabi ko, kung si Senator Lacson tumaas ang SALN, ibig ba sabihin pwede na natin isupina, 'di ba? Yung BIR, AMLA at saka no. Ako din ang sumagot. Sabi ko hindi. Kasi just because tumaas ang SALN mo, hindi ibig sabihin may mali. So hindi ko na siguro kasalanan kung mali ang rinig niya. Of course, sa kanyang pamilya or sa mga malalapit sa kanya na stress, paumanhin na na-stress kayo. Kasi kung yun yung interpretasyon, ang interpretasyon na sinasabi ko nga, walang masama. Kaya nga sabi ko, dapat may ebidensya, may accusation na may mali or may corruption. Hindi ko sinabing ganon. Pero nung sinabi niya kasi sa akin na
may anomalya sa Taguig. So syempre, sabi ko, edi side by side tayo, 'di ba? Lista ako ng 2-3 na meron din ako suspicion na hindi maayos sa iyo. O tapos yung sa akin, and then yung sa bayan. So ulitin ko po nung nag-umpisa to, sabi ko, gusto mong imbestigahan si Alan Cayetano or kahit anong tingin mong link sa akin, sige, pero isabay natin sa investigasyon sa'yo. And then, ang dapat primary investigation, yung sa pangkalahatan sa buong bansa, yung flood control. Para fair. Sabi niya, hindi, unahin natin si Alan Cayetano. Okay. So ano nangyari? At bakit niya sinasabing humihingi ako ng ceasefire? So nung simula siyang magsabi ng mga alegasyon, nakikinig lang ako. Sabi niya, may ghost. Di naman niya sinabi ko saan. So syempre, sinabi ko lang, wala. O tapos, inaraw-araw na niya ako. Tapos totoo na nag-uusap-usap yung mga senador. At alam niya yon. At isang senador nagsabi sa akin, ako mahigit sa isa, Alan, hanggang saan to? Sabi ko, yung para sa bansa, kailangan lumabas yung totoo. But reasonable kami. At hindi kami papayag sa sinungaling, hindi kami papayag na kung saan-saan dinadala, di ba? Ang gusto lang namin, patas at lumabas yung totoo, katotohanan. So sabi niya, pero Alan, pag naglaban-laban yung mga senador at araw-araw na lang laban-laban senador, 3 mangyayari. 1, baka bumaksak ang rating ng senador, baka bumalik yung plano na mag-chacha or mag-charter change at alisin ng senador. Ayaw naman natin yan. Sabi ko, yes, ayaw natin yan. O pangalawa, baka mawala yung focus sa mga anomalya na dapat tinitignan natin sa iba't ibang mga ahensya. Sabi ko, yes, unless yan ang gusto ni Senator Lacson. Unless ginagamit niya talaga to para pang-distract, unless may nag-uutos sa kanya at ayaw niyang dun mapunta, gusto niya nasa amin yung focus o siya yung nasa dyaryo araw-araw. Sabi niya, pangatlo, Alan, hindi mo ba na-realize yung hirap ng ating kababayan? So sabi ko sa senador na mga kausap ko, alam ko, bakit? Hindi naman ako sa subdivision nakatira eh. So yung mga kapitbahay ko na nagta-tricycle, na naglalakad na lang, o yung mga kapitbahay ko na may tricycle na minsan tumitigil na lang sa pagpapamasada dahil nga sa taas ng presyo ng gasolina at ng diesel. O dun sa mga nagrereklamo sa presyo ng kuryente, yung iba nababasa lang sa dyaryo. Sa amin, na nakatira kami sa isang community na very humble, at sa amin na very open kami sa aming community, may lumalapit talaga para sa tulong, whether yan sa kuryente, sa pagkain, sa paggagamot. Tapos tatanggalan pa kami ng pondo or ng karapatan na mag-endorse pagka dito sa medical assistance. So tignan nyo naman po kalagayan ko. Kami na po kinukuyog, kami na po kinakasuhan, kami na gustong ikulong. Sinabi na po diretso ni Senator Lacson yan na dapat si Alan ikulong. O okay na. Ang hinihingi ko lang, patas at huwag gamitin ang batas sa pabor lang sa iyo. Okay. So sabi nung ibang mga senador, anong pwede natin gawin? Sabi ko, ayusin lang natin. 'Di ba? Imbestigahan ang dapat imbestigahan. Wala naman nagsasuggest ng kung ano-ano. Ang salitang ceasefire hindi po nanggaling sa akin. Tinanong ako ng isang senador na habang inaayos natin lahat, wala pa naman members yung ibang committee, habang hinihintay natin ang SONA, yung LEDAC, ano ba tingin mo, Alan? So sabi ko, walang problema ako kung ano nasa harap ko, yun ang gagawin ko. Basta pag may lumabas na ebidensya or may bagong issue, kailangan lumabas yung totoo. So for example, sa kuryente, di ba? Yan po ba ay batas lang o meron talagang kumikita dyan? Yung presyo ng langis. Yan... So hindi natin pag-usapan yung mga presyo ng langis, ganun ganyan. Kasi isa rin yan sa mga factors na tinitingnan ngayon ni Senator Alan. But focus tayo sa korupsyon, no? Ang problema po sa bansa natin ay merong gumagawa ng korupsyon. Okay? Merong gumagawa ng korupsyon. Ang problema is merong mga government officials na matapang. Kagaya nila Marcoleta, Cayetano, Jinggoy, sino ba yung mga nakukulong? Robin Padilla. Ito na sana yung susi natin na mababawasan ang korupsyon dito sa Pilipinas kasi merong mga matatapang ibinabara ng administrasyon eh. Yan ang problema natin. Kinakampihan kasi.
Merong gumagawa ng korupsyon, no? Pero may nagpoprotekta rin sa kanila. Yan ang the sad truth sa bansa na ito. Yan po ang nakakalungkot na realidad ng ating bansa. Kasi ilan na lang ba sila? Itong mga senador na ito, ilan na lang sila? Ilan na lang silang mga kongresista na lumalaban sa masama? Halos na lang siguro lahat ng mga government officials ngayon hindi na honest. Ilan na lang ba ang mga honest ngayon? Tapos yung mga honest, ginigipit pa. That's the sad reality sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Kasi meron po tayong leader na kagaya ni BBM na walang ginagawa. Yung mga nasa ilalim, kung sa Bisaya pa na mualig sila, di na sila natatakot na gumagawa ng masama. That's the sad reality. Kaya nga, ako, sa totoo lang ngayon, hindi ko na alam kung anong mangyayari dito kay Senator Alan eh. Mag-isa na lang siya doong nag-iingay. Si Ruben Padilla nga, parang pitik na lang yung sa kanya kasi syempre, sabi ni SP Alan, yung mga minority, parang may ganun dito eh. May mga nakatutok na kutsilyo sa kanila. Grabe. That's the sad reality, guys. Kaya kayo mga audience dito na nakikinig ngayon, paki-comment na lang ano ang reaction nyo patungkol dyan. No? Basahin natin sa comment section. Paki-like, paki-share, subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.